Praise God, mga kapatid. At muli po nating purihin ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah, Jesus. Tunay nga po mga kapatid na napakabuti sa atin ang ating Panginoong Diyos. Kung araw-araw iisipin natin yung mga bagay na ginawa niya sa buhay natin, ang salitang thank you hindi talaga sapat para ibigay sa ating Panginoong Diyos. Kaya naman mga kapatid, maging grateful tayo sa ating Panginoon kasi napaka-palad natin, naririto tayo, tinawag tayo ng ating Panginoon kahit hindi tayo karapat-dapat. Ang dami nating pangit na nagagawa, mga pagkukulang, but still ang ating Panginoong Diyos ay patuloy at patuloy tayong inaabot. At dapat lang maging grateful tayo kasi merong isang pastor din na ginamit ang ating Panginoong Diyos para makita natin yung mga bagay na maaring nagiging blind tayo, hindi natin nakikita. At we need to be grateful sa ating Panginoong Diyos sa greatest gift na yon ng ating pastor. Nagtsatsaga sa atin kahit na ang dami nating nagagawang hindi tama, mga kapatid. Kaya sa mga oras na to, tayo po ay magpasalamat sa ating Panginoong Diyos ng buong puso. Dahil hindi man tayo kanais-nais, ang dami nating bagay na nagagawang hindi tama, but still, nandiyan ang ating Panginoon Diyos sa ating mga buhay. Hallelujah, Lord Jesus. Lord, maraming pong salamat muli sa umagang to, sa patuloy pong buhay at kalakasan na binibigay niyo po sa bawat isa sa amin, Lord. At sa araw-araw na ginagawa niyo po sa aming buhay, Lord Jesus, thank you, Lord, kasi hindi po kayo nagsasawa. Tuwing naisip po namin na sa time na nanghihina kami, sa time na may sakit kami, sa time na parang wala ng pag-asa, Lord, nandyan kayo, pinaparamdam niyo po sa amin ang inyong pagmamahal, ang iyong presensya, Lord, parati po naming nararamdaman, Lord God. We are not worthy, Lord, but still nandyan po kayo sa amin, Lord. Hindi po nagsasawang abutin kami, Lord God, sa kabila ng mga bagay na nagagawa po namin, Lord Jesus. We are so thankful and grateful, Lord. Maraming pong salamat sa lahat ng bagay na ginagawa niyo po sa aming mga buhay, Lord Jesus. Salamat pong muli. In Jesus' name, in Jesus' name. When I think about the Lord, how He saved me, how He raised me, how He filled me with the Holy Ghost, how He healed me to the uttermost. When I think about the Lord, how He picked me up and turn me around, how He placed my feet on solid ground. When I think about the Lord, how He saved me, how He raised me, how He filled me with the Holy Ghost, how He healed me to the uttermost. When I think about the Lord, how He picked me up and turned me around, how He placed my feet on solid ground, it makes me wanna shout, hallelujah, thank you, Jesus, Lord, you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. Makes me wanna shout, hallelujah, thank you, Jesus, Lord, you're worthy of all the glory and
ginawa sa ating feet on solid ground. It makes me wanna shout, hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. It makes me wanna shout, hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. It makes me wanna shout, hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. It makes me wanna shout, hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. It makes me wanna shout, hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Do you know who you are? Alam mo ba kung sino ka? Do you know your identity in Christ? And you know, ang sarap sa feeling kapag meron kang friend. And I proudly say, I am a friend of God. Can you proudly say that you are a friend of God? Kaya clap your hands to Jesus and let's give God the best worship that He deserves. Amen. You are a friend of God. I am a friend of God. And it's so nice to be confident sa ating Panginoon. Amen. Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call. Thank you, Lord. Is it true that you are thinking of me? How you love me is amazing. Is amazing. Is amazing. Sing, who am I? Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call. Is it true? Is it true that you are thinking of me? How you love me is amazing. Is amazing.
you are Here we go. mine. Well, I was running and you found me. I was blinded and you gave me sight. You put a song of praise in me. Whoa, I was broken and you healed me. I was dying and you gave me life. Lord, you are my identity. I know, I know, I know, I know, whoa, whoa. I know who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. I know who I am. Whoa, I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours, and you are mine. Jesus, you are mine. You are mine. Jesus, I was running. Sing. I was running, and you found me. I was blinded, and you gave me sight. You put a song of praise in me. Whoa, I was broken, and you healed me. I was dying, and you gave me life. Lord, you are my identity. We sing. I know, I know, I know, I know. Whoa, whoa, hey. I know who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. I know who I am. Jesus. I know who I am. I know. I know who I am. I am yours. You are mine. You are mine. Jesus, you are mine. You are mine. Jesus, you are mine. I am forgiven. I am your friend. I am accepted. I know who I am forgiven. I am a friend. I am forgiven. I am your friend. I am your friend. We are accepted. I am accepted. Isa pa, ulitin natin yan. I am forgiven. You sing. I am forgiven. I am your friend. I am accepted. I am accepted. I know who I am secure. I'm confident. I am secure. I'm confident. We are loved by the King. I know. Isa pa, ulitin natin yan. I am secure. I'm confident. I'm confident that I am loved. Can you feel it? I know I am alive. Whoa, I am alive. I've been set free. Well, I belong to you. You belong to me. Whoa, whoa, sing. I know who I am. Hey. I know who I am. Clap your hands. I know who I am. I am yours. Everybody say, whoa. I know who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours. I know I am. Come on. I know who I am. I know who I am. I know who I am. I am you're mine. I am yours, and you are mine. Jesus, you are mine. You are mine. Jesus, you are mine. Come on, isa pa. And you are mine. For the last time. You are mine. You are mine. Jesus, you are mine. Come on, clap
Clap your hands to Jesus. Clap your hands to the King of Kings. Hallelujah! Praise God, tayo po'y panalangin, dakilang Diyos. Muli kami nagpapasalamat na hindi mo kami kinakalimutan, hindi mo kami pinababayaan, at sa ibang kaparaanan ay patuloy kang nangungusap sa amin. To dreams, to visions, sa pamamagitan po ng mga representatives mo, to your words, to your spirit. Father, napakahalaga ang mensaheng to, and I pray, Lord, ihanda mong isipan, puso ng lahat ng kikinig, pagkabasa mo, even ang matenga po namin, at ang bibig ng iyong lingkod. Nawa through this message ay mag-challenge ito at i-convict us, Lord, regards sa mga unfaithfulness namin, mga worries namin, fear namin, so that, Lord, ay patuloy lumalim ang aming relationship sa iyo, pag-unawa sa iyo, pagkilala sa iyo, mag-growing grace, at maging committed na mga servants mo. God, I pray, Lord, na maging result ng message to ay higit pa sa inaasahan ko. Lord, marami po ang nagda-doubt, maraming nanglalamig dahil they question a lot of things about yung plans mo, ways mo, at higit sa lahat about your love. Speak to us, Lord. And itong aking samot dalangin. In Jesus' name, lahat magsabing amen. Reading from Joshua 23, verse 14, soon I will die, going the way of everything on earth. Deep in your hearts, you know that every promise of the Lord your God has come true. Not a single one has failed. At dalayan ko ang mensahe ito ay mag-remind sa ating lahat about yung love ni Lord sa iyo. Love that never fails. Pwede na po kayo umupo. At itong love that never fails, I believe God owns it. Kay Lord natin masusumpungan yung walang hangganan, walang kapaguran, walang pagsuko, walang pag-ayaw, walang paglabnaw na uri ng pag-ibig. Ang number one character po rito ay si Joshua. At siya po ang leader after kay Moses. And it was through this leader ay nakapasok ang bayan ng Israel sa lupang pangako. Through this leader ay maraming mga kalaban ang nasupil. At dito ay sinisikap na ipaalala ni Joshua yung kind of love that God has for the Jews. And masasabi natin, right person siya para i-remind ang mga Hudyo patungkol sa pag-ibig ni Lord. It is because siya mismo ang nakaranas, siya mismo ang nakasaksi, siya mismo ang nakaramdam ng uri ng pag-ibig na in-offer at patuloy na ino-offer ng Diyos sa kanila. It is a kind of love that is unwavering, and punong-puno ng pangako ang pag-ibig ng Diyos. Sa ating lahat na rito, mula kayang people at sa mga elderlies dito at mga may asawa, dapat naiintindihan natin ng mabuti na once we question one's love, pagka nag-doubt na tayo sa pag-ibig ng Diyos sa atin, pag nag-doubt na tayo sa pag-ibig ng parents sa atin,
Pag nag-doubt na tayo sa pag-ibig ng mga siblings o kapatid natin sa atin, pag nagbigay na tayo maraming questions about the kind of love that our leaders dito sa church and pastor sa atin, usually pagka nag-question ka na o naghinala ka na doon sa love, nagiging iba ang ating pakiramdam. Nagkakaroon tayo ng negative na reaction. We show it through our action. We show it through the way we respect our parents. We show it in a way na even yung support natin sa pera, sa magulang natin, sa anak natin, sa asawa natin, even sa gawain ng Diyos ay nadadamay. The quality ng ating pagtrabaho sa gawaing bahay ay hindi na nagiging maganda. Why? It is because nakakaramdam tayo sa isipan natin na parang iba lang tingin sa akin ng magulang ko. Parang hindi na ako love ni Mami, parang hindi na ako love ni Daddy. Parang hindi na ako love ng asawa ko. Parang hindi na ako love ni pastor. Parang hindi na ako love ng church, ng Diyos. So ang hirap mga kapatid pagka yung love ay nadamay. Mahirap pagka ang love ay na-violate. Ang hirap pagka ang love ay na-question. Sa Book of Malachi, between the Book of Malachi hanggang sa muling kaparaanan ng Diyos sa kausapin ang bansang Israel, sa Book of Matthew chapter 1, alam niyo ba 400 years ang naging pagitan. Sa sobrang tampo ng Diyos sa Israel, hindi niya kinausap ang Israel sa pamamagitan ng mga propeta. 400 years. And the first time, kapatid, na kinausap ulit ng Panginoon Diyos ang Israel ay sa pamamagitan ni Jesus Christ sa kanyang pangungusap kay Joseph, kay Mary, na meron isang tagapagligtas na isisilang. Grabe, no? Biro mo. Alam niyo bang dahilan bakit nagtampo ang Diyos? Na for 400 years, kapatid, dinala ng Diyos yung pagkatampo na yon, it is because question ng bayan ng Israel ang pag-ibig ng Diyos sa kanila. And tulad na binanggit ko sa inyo, once you question someone's love sa iyo, nagre-react ka negatively. At alam niyo ba, ang way ng pag-react ng Hudyo, nung kinwestiyon nila ang love ng Pang-Diyos, tiniis nila ang Panginoon Diyos at hindi sila nagbigay ng kanilang tithes and offering. Kaya mababasa niyo sa Malakay 3, madalas yung ginagamit yan. Kaya ang bibigat ng mga salita, binitawan ng Diyos sa pamamagitan ng propeta Malakay. Sa bayan Israel nung winidhold nila. At totoo naman, di ba? Marami sa atin pagka nawawala na yung love mo sa isang tao o nararamdaman mo na para malabnaw na ang love sa iyo, di ba usually pera ang response natin? Tama ba o mali? Hindi na tayo faithful mag-support sa family natin. Tinitipid na natin anak natin, asawa natin. Usually pera. Usually pera. Pero isa lang yun, ha? There are times, kapatid, pagka nag-react na tayo violently o hindi maganda ang pagka or we doubt someone about the love they have for us, especially ang Diyos, pati yung commitment natin, hindi lang sa pera, no? Yung paging faithful natin sa mga gawaing bahay, gawaing church ay nawawala, nababawasan. Kaya dito sa message na to, marahil nakita ng Diyos
yung nangyayari. Na after linagtas ng Diyos ang bayan ng Israel, because of His love, kung naramdaman ng Diyos, bakit ganon? Kaya sa pamamagitan ni Joshua, sinikap ni Joshua i-remind, love tayo ni Lord. At pagka may love ang Lord sa atin, maraming add-ons yun. Maraming kapartner ang love ng Diyos sa atin. Lalo sa panahon natin ngayon, kanina, Tryphena spoke about yung the big one. Parang iba na nga no? Parang hindi pa nagpapahing ang Pilipinas sa lindol. Siguro na babalitaan nyo halos araw-araw. At hindi mahihinang mga lindol, malalakas. At doon sa nakaranas ang lindol, mga may experience sa lindol, parang natatakot ka na bumalik ulit sa loob ng bahay. O umakyat sa mataas sa building. Nagkakaroon ka ng, ano bang phobia sa earthquake? Kasi ako, alam ko kung anong tawag sa phobia sa sabon. Sino nakakaalam ng phobia sa sabon? Henodephobia. Alam niyo ba yon? Fear of soap. Henodephobia. And not only that, kapatid, para bang walang katapusan ang kagusto ng tao na makipag-away, gera. Para bang walang katapusan sa tao, kapatid. Dito sa Pilipinas, kitang-kita natin dyan na yung ganid sa kapangyarihan at sakim sa pera. At alam niyo ba yung mga rebellion sa leaders nila, pagpapalian ng leaders, nag-i-spread. Sa UK, magulo ang leadership doon. Gusto nang palitan prime minister nila. Sa France, ganun din. Sa Peru at iba pa mga bansa. Grabe. At doon sa mga sensitive at nakakaunawa sa mga pangyari sa Bible, nakasulsul sa Bible, meron silang nararamdaman iba, mukhang babalik na si Lord. Iba na. And even ang Bible nag-remind sa atin sa last days, yung pag-ibig natin sa isa't isa, lumalabnaw. Kaya even kay Lord lumalabnaw. Lumalabnaw. It seems ito yung palatandaan about the end days na malapit na bumalik si Lord. Yung issue about love. And alam niyo ba, karagdagan information, no? Once you doubt the love of your parents, anong usually ginagawa ng kabataan? Nagwawala, nagbubulakbol, naglalayas, hindi na nag-aaral mabuti, pumapasok sa maagang sexual relationship na hindi pa panahon, kaya ang dami nabubuntis, daming nawawasak na kinabukasan. Why? Nawala na yung strong family ties. Na to the point, kapatid, dahil malalim yung love sa isa't isa, natatakot sila i-disrespect ang parents. Natatakot sila na masaktan yung damdam ng parents nila. Kaya nag-aaral sila mabuti. Papakatino. Ayaw nila na madungisan ka lang katawan. But once na-damage yung love na yan, nag-doubt, doon na nag-uumpisa ang pagkawasak ng family. So in this world na maraming uncertainties, ako naniniwala timely itong mensahe na to. At isipin nyo na ito isang love letter, love chat ng Diyos sa inyo sa pamamagitan ng inyong lingkod. To assure you, hey, anumang pinagdadaanan mo, anumang confusion, nararanasan mo, anong doubt that you're having right now, never
never question the love of God has for you. Wag. Kasi once nag-question ka na, maraming nagwawala. Maraming nanlalamig kay Lord. Maraming tinatamad na sa gawain ng Diyos. Maraming hindi na nagbabasa ng Bible, hindi na nagte-take away. Pero kung naiintindihan mo, kapatid, yung love ni Lord for you, you'll fight back. Lalabang ka. Parang madalas natin naririnig dito, para kanino ka bumabangon. So, this message will remind us about kung ano ba talaga ang love na dapat meron tayo. At meron ang Diyos sa iyo. Para hindi ka panghinaan ng loob. Hindi ka magkakaroon ng fear o anxiety. Ang 1 Corinthians 13 verse 8 sa Amplified Bible Version spoke about ano ba talaga ang love. Ang sabi diyan, love never fails. It never fades. Hindi kumukupas. Hindi napapagod. And it has no ends. Walang katapusan. Hindi mo makikita ang dulo pagka may love. Kaya di ba pagka kinakasal ang lalaki babae, sa hirap at ginhawa, love mo ba siya? In sickness or in pain, love mo ba siya? Hindi ko alam kung nabasa niyo yung take away ko about doon. Di ba ang sagot natin ay ano? Yes. Hindi yun yes, no. Yes, no. Nagets ninyo? So ang punto ng taong nag-officiate sa kasal ninyo ay kahit anong mangyayari, hindi mo dapat makita ang dulo ng pag-ibig sa inyong dalawa. Can you say amen? At alam nyo ba, pagka napapansin ng anak natin, yan, sa parents natin, nagkakaroon sila ng security. Hindi yung mga kabataan na meron ngayon ng kapatid, para bang napapasok pagka nandun sila sa bahay. Kasi wala na sila nararamdaman ng pag-ibig. Parang ayaw na umuwi. Tama ba? Tinatamad na sila. Kaya ganun kahalaga ang love. It sees no ends. But as for prophecies, they will pass away. As for tongues, ito sinasabi rito about yung mga iba-ibang gifts ng Holy Spirit. As for tongues, they will cease. As for the gift of special knowledge, it will pass away. Lahat ng bagay lilipas, pero ang love, hindi dapat. Kaya once you question God's love, kakatakot. Magkakaroon ng epekto sa mga decisions mo, sa mga actions mo. Sipag mo, commitment mo sa family, sa Diyos, sa gawain ng ating Panginoon. Once pag nawala na yung love na yun, o kine-question mo. So ang mensahe na to, must remind us that God's love is steadfast. The verse na ating nabasa sa 1 Corinthians 13:8, yung reminder ng Diyos, ni Diyos sa 23 verse 14, should remind us that God's love is steadfast, enduring, and always present. Even in the toughest times. Na para bang ayaw mo na. Gusto mo magwala. Gusto mo lang sumuko. Kapatid, kapitan mo yung love na ino-offer ng Diyos sa iyo. It's a reminder that His love is the one constant na pwede natin asahan. We can rely on. At ito yung inaatake ng demonyo sa isipan natin. Hindi ka na love ng tatay mo. Hindi ka na love ng nanay mo, kita mo. Yung kapatid mo, hindi inuutusan, ikaw parati inuutusan. Kasi wala nang love sa iyo yan. Pastor mo, wala nang love sa iyo yan, kita mo.
Hindi ka na pinapansin. Diyan magaling si Satan. Tama po ba? Diyan magaling si Satan. Kasi alam niya, pagka kinwestiyon mo ng love, magiging ibang tao ka na. Mula tupa, pwede ka na maging kambing. Mula sa pagiging masunurin, magiging rebellious ka na. Kaya yun ang sinisikap na alisin ni Satan sa isipan mo, yung love ni Lord sa'yo. Alam nyo ba, kung nasaan ang love ni Lord, maraming good things ang sumusunod. Where God loves dwell, there is number one, yung unfailing promise ni Lord. Kaya kung ang love ni Lord ay nasa'yo, asahan mo kapatid, mananahanan din sa'yo ang kanyang unfailing promise. From Joshua 23 verse 14, this time sa Tagalog kong babasahin, at narito sa araw na ito ay yumayaon ako sa lakad ng buong lupa, at inyong talastas sa inyong buong puso at sa inyong buong kaluluwa, na walang bagay na nagkulang sa lahat ng mabubuting bagay na sinalita ng Panginoong Diyos tungkol sa inyo. Lahat ay nangyayari sa inyo, wala kahit isang bagay na nagkulang. Ganon magmahal si Lord. Kaya pagka winelcome mo ang love ni Lord, winelcome mo ang kanyang pangako. Pero pagka rinesist mo ang love ni Lord, rinireject mo ang love ni Lord, rinireject mo ang kanyang unfailing promise. At ayaw ni Satan matanggap mo ang promise ni Lord. Kasi alam niya, pagka si Lord nangako, hindi napapako. Can we say amen? The promise of God always brings comfort. His love, kapatid, always brings hope and assurance. Lalo sa panahon natin ngayon. Very challenging. Nakakaalala. Minsan nga, di ba, ito kapatid, pagka marami kang worries, mga young people, ang dami niyong pinagdadaanan, kaya laban lang, kapitan niyo, kapitan ang pangako ni Lord. Minsan, di ba, tinatamad na kayo mag-aral. Para bang ayaw niyo na magsikap? Para bang ayaw na natin magtino? Yun ang panahon natin ngayon, parang hirap. Lalo pagka nakita nyo, parents, maya-maya, nagbabatuhan ng plato, nagbabatuhan ng kutsilyo, kapatid, ang dami mga bagsak, nagsisigawan. Ang hirap pa, pagka ang tatay, kapatid, ay nananakit, makikita nyo nilang pasa-pasa. Kawawa. At bilang kabataan, pagka ikaw naniniraan sa ganung klaseng bahay, para bang ayaw mo na mag-aral. Ayaw mo na magtino. So, kanino ka palalapit? Walang love sa tahanan. Walang love sa pamilya. So, kaninong love pang panghahawakan mo? At ito yung pinapangako ng Pang-Diyos. Pagka winelcome mo ang love niya, hindi ka niya pababayaan. Number 2, pagka nandun ang love ni Lord, pagka nanahanan ang love ni Lord sa puso mo, sa isipan mo, may kaakibat na unfailing supply. Parang pangako niya ito, kapatid, His faithfulness will never end. His riches is unbounding. For my God shall supply all my needs according to His riches. May isang napagandang kwento, ito'y babasahin natin sa 1 Kings 17:8. Alam niyo ba, pag kami love si Lord, sino ba mahilig ng unlimited dito? May tumabi sa aking isang leader, sabi niya, Pastor, taba-taba ako na. Sumagot ako, ngayon mo lang nalaman, hindi ko sinabi yon. Sabi niya, 60 na ako.
Sabi ko, bawas-bawas ka, diet ka. May magandang storya rito sa 1 Kings 17, chapter 17, 8, verses 8 to 16. Basahin natin itong storyang dito, no? It's about yung time ni Prophet Elijah. At sa time ni Prophet Elijah, nagkaroon ng 3.5 years of drought of famine. Walang ulan. Kaya may tagutom. Ang nangyari ito, sabi ng Pang-Diyos kay Elijah, Elijah, kay malapit na matuyo ang brook dyan sa kanilalagyan mo, pumunta ka na sa Serephat. At puntahan mo itong babaeng ito. Nakakatuwa kasi kapatid, di ba usually naman ina-expect natin pagka si Lord ay mag-promise sa atin, di ba usually gusto natin na marinig, okay, punta ka kay Brother Jess, maraming pera yan. Siyempre, excited ka, talaga. J-E-S-U-S ang pangalan yan. May pera yan. Pero dito kapatid, kasi dito sa kwentong ito, ang nagpapakain kay Elijah, ibon. Drought nga, 3.5 years. Ang naging problema lang, mawawala yung tubig. Kaya ang sabi ng Panginoon Diyos kay Elijah, move on na tayo. Alis ka na dyan. Wala ka na mainom na tubig dyan. Puntahan mo itong babaeng to. So usually, ang expectation natin, pagka inutusan ka ni Lord, para ma-supply needs mo, magandang trabaho, mayaman na tao. Basahin natin ito, kapatid, kung kanino pinapunta ng Diyos si Elijah. The Lord told Elijah, go to the town of Zarephath in Sidon and live there. I've told a widow. Kanino pinupunta si Elijah? Wala pang asawa. Namatayan na pala asawa. In the town to give you food. Siya magpapakain sa'yo. Verse 10, when Elijah came near the town gate of Zarephath, he saw a widow gathering sticks for fire. Then, naramdaman ni Elijah, ito na yung taong ito na sinabi ng Diyos. Kaya ang malakas ang loob, buong confidence, sinabi ni Elijah, hey, babaeng balo, would you please bring me a cup of water? He asked. Verse 11, as she left to get it, he asked, would you please, grabe, demanding, sunod-sunod na yung utos, hindi lang tubig hiningi. Pati pagkain. Would you please bring me a cup of water? He asked. As she left to get it, he asked, would you please bring me a piece of bread? Ito na, doon na natin makikilala kung mayaman ba, rich ba, yung babae, mamamatay na rin sa gutom. Anong sabi rito? Verse 12, the widow answered, in the name of the living Lord your God, I swear that I don't have any bread. All I have is a handful of flour and little olive oil. I'm on my way home now with these few sticks to cook what I have for my son and me. After that, we will starve to death. Siguro mag-isip tayo, Lord, yung klaseng kasagutan mo, kala ko answered prayer. Please, sundan niyo ako. Kapatid, minsan ganun expectation natin. Kaya kung hindi na meet expectation natin, nag-doubt na tayo sa love ni Lord. At tulad ng binanggit ko sa inyo, kapatid, minsan nagkakanta yung violent reaction pagka nagda-doubt na tayo sa pag-ibig. Sa tao man yan o sa Diyos. Parents man yan o hindi. Tama ba? Nasusundan niyo ba ako? So, maring may reason magdamdam si Elijah rito. Lord, anong klase ka? Sinagip mo ako para lang mapunta sa isang bahay na sabay-sabay rin kami mamamatay. Para bang gusto mo lang na hindi ako isa mamatayin na solo. Kasi yun ang sagot ng babae, di ba? Huling pagkain na namin to, last supper na namin to, then madededs na kami. Machochogi na kami ng anak ko. Kayo, ano mapipil nyo kung ganun ang
Lord, pagka nabaptize ako, akala ko maayos na lahat. Bakit ganito? Parang, wala na ako napipil na love. Parang, me against the world. Parang walang nangyayari. Verse 13, buti na lang, buo ang love ni Elijah. Buti na lang, hindi niya kina-question yung love ni Lord. Tulad ng maraming mananampalataya. Elijah said, chill ka lang. Everything will be fine. Huwag ka magwala. Narito na ang lingkod ng Diyos. Although wala naman dyan, no? Maring gano'n na talaga. Kaya nga ako pinadala sa iyo para ma-extend pa buhay nyo. Do what you said. Go home and fix something for you and your son. But first, para bang selfish pa nga si Elijah rito. Bakit? But first, please make me a small piece of bread and bring it to me. Unawain natin mabuti. Di ba sabi, before that, sabi ng babae, huling pagkain na namin to. Then mamamatay na kami. Tama ba? Pero, look, anong action ni Elijah? Yung huling pagkain nyo, ibigay nyo sa akin. Anong reaction nyo? Kung kayo yon, magkapatayan na tayo. Huling pagkain na namin to, bibigay pa namin sa'yo. Pero hindi nyo ba alam, may malaking opportunity kapag ka nasa deepest pit tayo na merong gagawin ng Diyos. Kaya huwag kayo mag-alala kung nandun na kayo sa pinakailalim. Kasi yun, doon magaling si Lord eh. Master niya yun. At there are times pinahihintulutan ka na nandun ka sa dead end para maagawa siya ng himala. Kaya huwag kayo matakot. Kayo mangamba. Kung halos nagkakagulo na ang lahat. Nagkakagulo na sa loob ng pamilya. Gusto lang ni Lord na maranasan mo yun para matuto kang tumawag sa Kanya. At pagka tumawag ka sa Kanya, maagawa siya ng himala. So, balikan natin sa anong verse tayo. Please make a small piece of bread and bring it to me. Verse 14, the Lord God of Israel has promised that your jar of flour won't run out and your bottle of oil won't dry up before He sends rain for the crops. Verse 15, sumunod ba yung babae? Verse 15, the widow went and did exactly, lahat magsabing exactly. Kung ano yung pinagawa ni Elijah, walang bawas, walang dagdag, exactly. Sana ako? What Elijah had told her, she and Elijah and her family had enough food for a long time. The Lord kept the promise that His prophet Elijah made, and she did not run out of flour or oil. So yung huling flour, huling oil, na-extend pa. Mabot hanggang sa dumating yung ulan. Gusto ba natin yon? Na hindi tayo nauubusan? For my God shall supply all our needs. Sinong may gusto nun? Then, i-welcome nyo ang love ni Lord. Huwag nyo i-reject ang love ni Lord kahit may pinagdadaanan kayo. Can we say amen? Palakpakan natin naman ang si Lord. Kaya kapag ka-love mo ang church, love mo ang lingkod ng Diyos, dadaloy ang love ni Lord ni Jesus sa iyo at sa family mo. Ganun lang naman yun eh. Tinuturuan tayo ni Lord na mahalin natin ang kanyang gawain. Mahalin natin ang lingkod ng Diyos. Kaya balikan natin yung babae, nung inuna niya ang lingkod ng Diyos, hindi naubusan ng pagkain siya at ang kanyang anak. Where there's God's love, there is indeed an unfailing supply. It is always available and
abundant. So yung provision at yung love ni Lord, magkakambal yan, magkasama yan. Pagka may love, tinitiyak na ng Biblia, provision ang susunod. Huwag ka lang magmadali. Sa mga nakakilalang buhay ko, kapatid, nakita nyo naman. Si Helen Constantino, di ba? Alam mo yung dating bahay namin sa Amparo. Para bagang wala ng pag-asa na may igaganda ba? Kapatid, pagka hinaya mong love ni Lord, kumilos sa pamilya mo, darating at darating ang provision mula sa Diyos. Can we say amen? Paniwalaan nyo yan. Huwag nyo bibitawan yan, kapatid. Just believe. Basta kung may love si Lord, merong provision. Can we say amen? Anong number na ako? Number 2? Number 3. Pagka may love si Lord, meron tinatawag na unfailing faithfulness. Sa Psalms 89 verse 1, I will sing of the Lord's unfailing love forever. Young and old will hear of your faithfulness. Your unfailing love will last forever. Your faithfulness is as enduring as the heavens, Alam niyo, pagka winelcome natin ang love ni Lord, kabuntot niyan ay yung kanyang faithfulness. At kailangan natin faithfulness, Lord, kasi magkakaroon ng peace of mind tayo. Magkakaroon ng stability and hope. Lalo sa mga panahon na parabagang may mangyayari pa bang maganda sa family namin? Ito, reality na ito nangyayari. Tatay ko may kabit. Nanay ko nakikipagkita sa ibang lalaki. Tatay ko, drug addict. Nanay ko, sugarol. Ito yung nangyayari sa iba-ibang pamilya. Tama po ba? Meron pa bang mangyayaring maganda? Di ba parang wala na? So pagka sa ganong klaseng kalagayan, anong usually ginagawa na ng kabataan? Nagpapakatino ba? Bibihira yan. Marami nga kapatid, buo ang pamilya. Maganda ng lambing ang mag-asawa, pero may lumalabas pa rin anak na hindi mahal ang pag-aaral. Hindi tumutulong para maging maayos ang family. How much pa kung may dysfunctional? Hey, listen. Para bang wala kang ganang na lang magpakatino, magpakalalaki, magpakatunay na babae. And minsan, napapaaga ang pagkakarengkeng. Kasi, para bang wala ka ng pinagpapahalagan, bakit pa? Bakit pa? Parents ko nga ganito. Kaya nga importante i-welcome natin love ni Lord sa atin. Kasi where there is love of God, kung nasaan ang love ni Lord, may unfaithfulness. May faithfulness. Matapat ang Diyos. Sa Lamentation 3:23, Amplified Bible Version, they are new every morning. Araw-araw may aanihin kang katapatan ni Lord. Great and beyond measure is your faithfulness. Kaya doon sa mga kabataan na maaaring nanggaling sa broken family o magulo ang paligid nila, kapatid, dahil alam nila ang love ni Lord sa kanila. Nagsisikap. There is something in you na nagpupush sa'yo. Sige anak. Hindi masasayang pagsisikap mo. Never allow yung circumstansya sa tahanan, sumira ng panaginip mo. Wag. Sabihin sa katabi mo, wag. Wag. May problema na nga sa pamilya. Nagwawala ka pa. Hindi ka pa nga tumutulong. Kaya, kapatid, marami mga young people dito paghuhugutan mo lang lakas kasi alam mo may problem sa pamilya. Kaya nagsisikap.
Palagay ko, siguro 4, 5, 10 yan, mga young people nandito. Ang iba nga dyan, wala lang ang parents eh. Ang iba pa nga dyan, may kapatid sila, may kapansanan. Ang iba pa nga dyan, kapatid, tatay ba kita? Parang ayoko na sa'yo. Parang talagang susukain mo. Tama ba Tagalog ko? Talagang nakakasukay na yung parents. But, why? Bakit nagsisikap sila? Kasi, daman nilang love ni Lord eh. Yun na lang ang dahilan kung bakit sila bumabangon. Kasi alam nila, Lord, hindi masasayang ang pagsisikap ko. Hindi masasayang. Naniniwala ba kayo dyan? They are new every morning, yung faithfulness ni Lord. And great and beyond measure is your faithfulness. Number 4, kung nasaan ang love ni Lord, pagka winelcome mo ang love ni Lord, meron unfailing compassion. Sa Lamentation 3:22, it is because of Lord's loving kindness that we are not consumed because His tender compassions never fail. Sana ito isipin natin. There are times, kapatid, maangal tayo eh. Lord, naglilingkod na nga ako kasi hanggang ganito lang buhay namin. At balikan natin, kapatid, dahil sa pag-ibig ni Lord, His loving kindness, that we are not consumed. Kapatid, kung wala si Lord sa buhay natin, it could have been much worse. Alam niyo ba yun? Sa tayo kasi masyado tayong maangal eh. And usually naman, kaya maraming hindi magagandang nangyayari sa ating, fault din naman natin yun eh. Choice mo yun eh. Ginusto mo yan eh. Yun ang naging decision mo. Huwag mo idamay si Lord. Huwag mo idamay kung sino man. Kaya totoo yung sinabi rito, kapatid. Dahil sa compassion ni Lord, dahil sa kanyang loving kindness, hindi totally wasak tayo. Kaya ibig sabihin, pwede pang makabangon. Pwede pang gumanda ang kinabukasan natin. Hindi porket wasak yung pamilya ng parents natin, ay ganun na rin. Gusto mo wasak ang pamilya mo. Pagka nagkaroon ka anak, yan bang gusto nyo? Isip naman. Minsan, ito marami na kaming mga kabataan naranasan. Panay iya, panay, gusto nila na parati mo pinakikinggan ang mga sama ng loob nila, yung mga pinagdadaanan nila. Kaya minsan may pinapayaw na ako later, ingat, baka uubusin lang niya ang oras mo at lakas mo. Kasi maraming kabataan niyang gusto niya ikwento parati lahat ng sad story sa'yo. Gusto niya kapatid magsumbong sa'yo. Sandali lamang. Kapag pinayuhan mo sila, may positive action na ba ginagawa? O ganun pa rin? Kung wala, self-centered yung tao na yun. Makasariling tao na yun. Gusto lang nila marinig ang sad story nila, pero wala silang ginagawa para maayos at makatulong at mabago ang sitwasyon sa pamilya nila. Meron ba kayo kilalang ganyan? Maraming young people ganyan, kapatid. Sisip-sipin niya lang nila ang lakas mo. Ginagawa ka lang nila na parang ano ba yun? Tiga-absorb ng problema nila. Pero wala naman silang effort para magtino. O pagpalagay natin, totoo, ito yung pamilya nyo, ito yung parents mo. Walang kwenta. Eh, anong gagawin mo? Anong gagawin mo? Ikaw lang ba may pinagdadaan ng ganyan? Marami naman ah. Eh, bakit iba nagtumino? Ba't ang iba gumanda buhay? Kapatid, pagka winelcome nyo ang love ni Lord, yes, marami dyan fault natin. Yes, maring fault din ng parents natin. Hindi tayo ginabayan mabuti. But, hawakan mo love ni Lord. Tiyak may mangyayaring maganda. Can we say amen? Living testimony ako. Galing din ako sa broken family.
Kaya salamat sa love ni Lord. Salamat sa love ni Lord. Salamat sa love ni Lord. Kung hindi sa love niya, siguro mas wasak ang buhay ko. Mas wasak. At tiyak, wasak din ang buhay ng mga family, ng mga anak ko. Kapatid, yung compassion ni Lord will always bring comfort and healing sa ating brokenness. Ang palagay ko sa atin dito, marami sa atin may mga broken lives. Kaya you need the love of God. So Psalms 103 verses 1 to 5, praise the Lord, my soul, praise His holy name, all that is within me. Bakit kinakailangan mag-praise tayo kay Lord? Praise the Lord, my soul, and never forget all the good He has done. Never forget. Why? He is the one who forgives all your sins, one who heals your diseases, the one who rescues you, your life from the pit, the one who crowns you with mercy and compassion, the one who fills your life with blessings so that you become young again like an eagle. Sino kapag offer niyan? Si Lord lang naman. Wala na. Makukuha mo ba sa tao yan? Mahirap. Kaya kapatid, focus kay Lord. Huwag ka mag-focus sa mga negative things. Parang bagyo lang yan, dadaan din yan. Di ba? Dadaan lang yan. Kaya habang hindi pa dumadaan yan kapag totally at lumampas sa buhay nyo, aral lang mabuti sa makabataan. Sikap. Sikapin nyo kapatid na maaring true yun. Pamamagitan niyo, maayos yung problema ng parents niyo. Hindi yung kayo pa naakos ng mas paglala ng problema ng parents niyo. True you, kapatid. Hindi masyadong self-centered, focus sa sarili, puros angal, puros dabog, puros sama ng loob, puros kwento sa mga leaders dito, ito yung pinagdadaanan. Do something about it. While waiting sa pangako ni Lord, gawin mo yung nararapat sa loob ng family. At kung merong pinagkatiwalaan ka ng ministry sa church, kapatid, gawin mo with joy and with love. Can we say amen? Hindi yung araw-araw, nakita ka ba ng tao na araw-araw parang natalo sa sugal? Araw-araw parang bagang binugbog? Maraming ganyan kapatid. Isa maiinis ka, ba't kanya mukha mo? Parang wala nang maganda nangyari sa buhay. Tignan mo yung katabi mo, ano ba, mukhang panalo ba yan, mukhang talo? Mukhang nakakapagbibigay pag-asa ba yan? O parang pag nakikita mo yun, lalo ka nawawalang gana. Yung tsurang lugi. Kapatid, may Diyos tayo, love ka niya. Love ka niya. Ngumiti ka naman. Sabi mo katabi mo, ngumiti ka naman. Name puros dabog, puros sama ng loob, puros emote. Kaya nga nandito tayo, sinasagip tayo ni Lord. Kasi yung parents natin, wala eh. Wala silang Lord, kaya nagkaganong buhay nila eh. O maaaring kilala ni Lord noon, kapatid, naging unfaithful sila, kaya itong result ng problema. So tumulong ka sa pag-isang problema. Panghawakan mo ang love ni Lord. Hindi yung nakakalala ka ng problema. Anong tingin mo katabi mo? Nakakalala ba ng problema yan o nakaka-encourage? When we tap into God's compassion, we're empowered to persevere through challenges and overcome obstacles with hope and confidence. Number 5, lahat magsabi number 5. Pagka nasa ng love ni Lord, panghawakan mo ang unfailing word niya. Sa Luke 16:17, but that doesn't mean that the law has lost its force. It is easier for heaven and earth to disappear than for the smallest point of God's law to be overturned. So dito pinalahan tayo kahit yung pinakamaliit na salita ng Diyos. Yung tingin mo para bang irrelevant. Ang sabi ng Biblia, hindi matatapos siya. Mauuna pa matapos ang langit kaysa yung salita ng Diyos.
Ganon kapatid, pagka si Lord nagbitaw ng salita, magaganap at magaganap yan. So, the verse is reminding us, ang salita ni Lord is unfailing. Hindi kanya bibiguin. Ulitin ko, ang salita ng Diyos hindi kanya bibiguin. Unlike mga salita ng tao, madalas na tayo nasaktan. Pero yung salita ng Diyos, pagka lumabas sa bibig niya, hindi kanya bibiguin. Sa Psalms 119 verse 160, all you say can be trusted. Kaling, no? Lahat ng sinabi ng Diyos may pwedeng pagkatiwalaan. Your teachings are true and will last forever. God's word is trustworthy, reliable, and enduring. Number 6, kung nasa ang love ni Lord, meron unfailing strength. Kamusta ka, Julio? Kamusta, Brother Jess? Dami na ba nararamdaman? May magandang pangako si Lord sa ating lahat. Sa Isaiah 54 verse 10, though the mountains be shaken, mayanig na ang bundok, mayanig na ang hills, mawala yan, be removed, yet my unfailing love for you will not be shaken. Nor my covenant of peace be removed, says the Lord, who has compassion on you. Kaya yung love ni Lord, it will always provide strength sa atin at lakas ng loob, tapang at perseverance sa harap ng maraming problema, challenges. Ang ganda sinabi ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng propeta Isaiah, sa verse 31 ng chapter 40 sa Contemporary English Version, but those, sabay-sabay natin basahin, but those who trust the Lord will find new strength. They will be strong like eagles soaring upward on wings. They will walk and run without getting tired. So doon sa isa kapatid, magiging mukhang talo ka, mukhang lugi. Pero pagka hinawakan mo word of God kapatid, panalo ang itsura. Katabi mo, mukhang panalo ba yan? Mukhang talo. Yeah. Basta nasa ang love ni Lord, panalo tayo. Just be patient. No, wag mo pilitin yung timeline mo masunod kasi si Lord may sariling timeline yan. Yun ang hintayin mo. Can we say amen? And lastly, number 7, pagka nasa ang love ni Lord, nandun yung unfailing presence niya. Sa Deuteronomy 31 verse 6, be brave and strong. Don't be afraid of the nations on the other side of the Jordan. The Lord, sabay-sabay natin basahin to, the Lord, your God, will always be at your side and He will never abandon you. Kapatid, meron kayo sa atin dito na feel mo parang wala na nagmamahal sa'yo. Parang mag-isa ka lang sa buhay. Sino dyan kapatid? Taas ang kamay. Wala. Parang feeling alone ka. Parang feeling na parang wala nagmamahal sa'yo. Nararanasan mo ba yung system? Ano? Diba minsan, naranasan mo ba yung unan mong punong-puno na ng luha? Sabi, no? Pwedeng pigain. Nung pag-gising mo na umaga, pwede mong pang mumug yung luha mo. Sino nagmumumug ng luha rito? Kapatid, I think lahat naman siguro tayo. Siguro abnormal ka naman pagka hindi mo naranasan yan. Di ba? Naranasan ba natin lahat yun? Napili mong wala ka lang masasandalan. Para bang ang, Lord, parang layo-layo mo, Lord. Lord, parang hindi na kita nararamdaman. Lord, alam ko may dahilan na lumayo ka sa akin, pero Lord, parang sobrang layo mo na rin naman, Lord. Hindi ko kaya mag-isa. Kaya alam nyo, mga kapatid, ang daming magagandang awit na compose sa kulungan. Alam nyo ba yon? Mga papuring awit. Kasi there are times yung brokenness mo, yung paging alone mo, nakakata ka ng awit. Dito may mga composer tayo. Sabi ko, usually sabi ko, magkapatid yata, sabi ko, usually mga bigo sa pag-ibig mga yan eh. Mga
mga mahilig mag-compose. Joke lang. At ang hirap pagka feeling alone, naranasan mo magpakamatay. Paano? Bigti. Ay, ako, ganun din. Kasi bunso ako, feeling ko na parang api ako eh. Feeling ko, all alone ako. Pero every time iniisip ko mag-last, sabi ko parang, baka hindi ka agad ako mamatay. Sino pa rito nagtangkang magpakamatay? Kami lang ba ang normal? Ba't kayo abnormal? Kasi nga nakakaranas tayong alone. Parang wala nakakaunawa sa atin. Ikaw, kapatid, nagtangka ka rin? Hindi naman. Hirap, no? Ang hirap. Pero alam niyo ba, pagka tinanggap natin ang love ni Lord, pangako niya, hindi ka niya iiwan. Hindi ka niya pababayaan. Because of God's love, He promises companionship, guidance, and comfort in every moment. Ay, kung alam niyo lang buhay ni Christine Ornopia. Palagay ko, dito lang siya sa church ngumingiti eh, tsaka sa praise night. Siguro, kung merong may magandang dahil na magpakamatay, kandidato si Christina Ornopia. Nakita niyo naman, nag-aaral yan ng mabuti. Samantala, marami namang buong pamilya rito, ba't hindi ka nag-aaral ng mabuti? Come on. Alam mo yung buhay ni Christina Ornopia? Hirap, di ba, no? Hirap. Pero yun ang ginagawa ng love ni Lord sa atin ni Christina Ornopia. It comforts us. Kaya may dahilan na babangon tayo kinabukasan. At babangon ulit. At babangon ulit. At isang araw, kapatid, na sa stage ka na. Graduate. At nakatingin sa magandang kinabukasan. Sa Psalms 139 verse 7, where could I go to escape from your spirit or from your sight? If I were to climb up to the highest Mount heavens, you would be there. If I were to dig down to the world of the dead, you would also be there. Suppose I had wings like the dawning day and flew across the ocean. Even then, your powerful arm would guide and protect me. Siguro, mga masyadong tampo rito, maaaring sinasabi niyo, Lord, lubayan mo na ako. Ayoko na. Ganun talaga ang karakter ni Lord eh. Susundan ka niya. Susundan ka niya. Susundan ka niya. Lord, ayoko na! Eh, wala tayong magagawa. Ganun magmahal si Lord eh. Hindi tulad ng tao. Love kunwari sa mami, iwanan ka na. Ganun talaga si Lord eh. Hindi mo kayang pagtaguan ang pag-ibig ni Lord. Meron nga isang leader dito, kapatid, ngayon, magaling na leader ngayon, pero matagal siya nawala. Tagal siya nang wala. Talagang, sinunod niya yung layaw ng, yung bumisita siya sa bahay, doon pa kami nakatira sa harap ng bahay niyo. Bumisita siya, may kasamang young people noon, sabi ko, babalik ka rin kay Lord. Kapatid, ang nakapagbibitaw ng ganung salita, yung mga tao na alam mo yung pag-ibig ni Lord. Alam mo, hindi ka niya bibitawan. Hello? Kaya bangon lang, kapatid. Pagka nag-isip ka ulit magpakamatay, tuluyan mo na, hindi, wag. Wag. Love ka ni Lord. Encourage mo nga siya, Christina Ornopia, sabi mo, love ka ni Lord. Galing ba sa puso yan? Love time, Lord. Can we say amen? He's always with us through joys and challenge. Kahit anong panahon, anong kalagay ng buhay mo, nandun si Lord. Hindi nang iiwan ang Diyos. Kaya nakakahinayang kung babawalain natin ang love ni Lord Jesus sa atin, na ang puhunan niya ay ang kanyang sufferings and death. Nakakapanghinayang, kapatid, kung babalingwalain natin. And gusto ko, kapatid,
unawain nyo ito. Ito galing sa puso ko ito. Alam nyo, there are people who take for granted the love and trust accorded to them by God. Pag-usapan natin salitang taking for granted. Okay, naunawaan natin 7 bagay about the love of God. Di ba? 7 yan, di ba? Pagka nasaan ang love ni Lord, grabe ang benefits. Now, hinanap kong ibig sabihin take for granted. Sa Webster, ang ibig sabihin ng taken for granted is fail to properly appreciate someone or something, especially as a result of over-familiarity. Yan sa Webster. Sa AI naman, sa Meta AI, about taking for granted, ang sabi niyan, assuming something or someone is always going to be there or available without appreciating or acknowledging their value or effort. Mas matindi, mas masakit din dito yung AI. Na binabaling wala mo ang kalinga nila, hindi mo pinapansin, kasi alam mo, pagkakailangan mo na sila, nandun sila. Pero, binabaling wala mo. Another term could be used yung parang inabuso mo. Binaling wala mo. It's like you're not even noticing or thinking about it because you're so used to it. So ito yung ibig sabihin taking for granted. Sinayang mo, binaling wala mo, hindi mo binigyan ng halaga. Paano mo madidetect yung mga taong nagte-take for granted? Tinetake for granted nila ang pag-ibig ni Lord. Tinake for granted na yung pag-ibig ng parents. Tinake for granted lang yung concern ng teachers, ng church leader, ng pastor. Binaling wala. Kasi alam naman nila, lalapit din yan sa akin. Nandyan din yan pagka may needs na ako. Pero yung ginagantihan mo yung kabutihan nila, wala. So, paano makikita yung mga taong nagte-take for granted? Number 1, they focus on themselves. Makasarili mga tao na yun. Yung binabaling wala nila yung pag-ibig ng parents, binabaling wala nila yung concern ng mga kaibigan, kasi na-open sila, parati na ako pinapagalitan ng kaibigan kong ito. Hindi nila alam, concern sa'yo. So yung mga taong ganyan pala, kapatid, yung bang hindi nila binibigyang halaga yung concern nila sa'yo, yung love ni Lord sa'yo, mga self-centered pala yan, makasarili. Gusto lang nila papansinin mo sila parati. James. Gusto nila, uunawain mo lang sila parati. Selfish nga sila, self-centered. Gusto nila lahat ng hinihiling mo, bibigay mo. Pero wala silang binabalik na paggalang, pagrespeto, pagmamahal, pagkikare. Wala. Self-centered nga sila. Number 2, paano mo sila makikilala? Mga self-centered na mga person who takes for granted yung love ni Lord at ng tao. They love to receive rather to give than to give. Pangatlo, ito rin yung tinanim ni Lord sa akin. They have this thinking na pwede hindi unahin si Lord Jesus dahil Jesus is love at magpapatawad naman at madali siyang makausap. Sabi, no? Hindi ko na unahin si Lord. They have taken for granted ang love ni Lord. Kasi alam naman nila, hingi lang ang tawad, patatawarin ako ni Lord. Maglilingkod lang ako, papakita ko, maglilingkod ako, patatawarin ako ni Lord. Pero wala yung commitment, wala yung devotion, wala yung respeto, wala yung paggalang. Ang hirap pag kami kasamang tao na na nagte-take for granted. Nakita niyo ang bansang Israel, ginawa ng Pag-Diyos ang lahat para maramdaman nila ang love ni Lord. But they have taken for granted. Binaling wala nila. Parang wala siya.
Parang hindi siya ang gumawa sa kanila. Parang hindi siya ang namatay sa krus pa sa kanila. And there are times, kapatid, we do this to people. We do this to our parents. We do this to our pastor, kapatid. Taking them for granted. Alam nyo, kung parents yan, sino rito, kapatid, labas-pasok ng bahay, hindi nyo na, hi mommy, hi daddy. And yet, pagkakailangan yung pera, mommy baon, daddy baon. Wala man lang nagme-message, daddy, I'll be late. Daming ginagawa. And then, ini-expect nila ang parents ay ibigay todo ang needs nila. Tao rin sila! Kailangan din nila ng hug, kailangan din nila ng kiss. You have taken for granted ang love ng parents sa'yo. Ganon din sa pastor. Pinagkatiwalaan ka niya, bagamat alam ang pas mo. Anyway, si pastor, pagka hinag ko lang yan, pagka okay na kay pastor yan. Kay Lord nga, ginawa natin. Kaya kaya natin gawin sa tao. And usually, kapatid, at wag naman sana mangyari sa inyo, usually, mga taong nag-take for granted ang love ni Lord despite love niya sa atin, taken for granted yung love ng parents natin, ng leaders natin, ng teachers natin, etc. Usually, mga tao na yun makakaranas ng may mawawalan sila ng mga tao na totoong nagmamahal sa kanila. Isang araw makikita mo, bet iniiwasan ako ni pastor. Bet parang iba na rin trato sa akin, mga kaibigan. Na totoong nagmamahal sa'yo because you have taken for granted. Kapatid, tayong lahat, tayong lahat, kapatid. As we face challenges in lives, kung ano man yan, let's trust in God's goodness and love, knowing that He will fulfill His promises. Sana kung may mga tao dito, you have taken for granted yung love ni Lord, you have taken for granted yung love ng totoong nagmamahal sa iyo, parents mo, kaibigan. Ako, church, let God speak to you right now. I-allow mo siya. Welcome mo siya. Love mo. Huwag natin sayangin. Si Lord nga napagod na rin siya. Parati ko nang mauunawain ng Israel. Di ba, Brother James? Pagod na rin siya. Kaya na-appreciate ko yung ma-take away ni Brother James. Although may time na di-delay. Pero nagsisikap siya. Alam niya kung anong ginawa ni Lord sa buhay niya. Nagsisikap siya. Marami siyang weaknesses. Marami siyang pagkukulang. Pero kapatid, nagsisikap siya. Tandaan nyo, kapatid, lahat may hangganan. May hangganan din ako. Di naman pwede iti-take for granted mo yung desire ko para sa'yo. May hangganan din. Mapapagod din ako. Parents mo, mapapagod din yan. Tao lang kami. Tao lang sila. Baka yung talagang nagmamahal sa'yo, yun ang pababayaan mo. At yung hindi naman talaga totoong nagmamahal sa'yo, yun ang bibigyan mo ng halaga. It hurts. And I believe God will be hurt. Love letter ni Lord sa inyong lahat ang mensahe nito.